Ang dating silong lang ng kanilang bahay, Mabait, uno pa. Uno pa. bagong bihis na. Uno pa, Romnek. Sige, be. May pisara, mga libro, Ano, nagsabi sila na. at iba pang gamit pang eskwela. Dito, magkakaiba man ang edad ng kanyang tinuturuan. Kung ano ang sinagot ng kanyang anak. Napag-iisa naman sila ng kagustuhang matuto. Hindi naman talaga, sir, whole day yung pagtuturo ko. Minsan 1 oras, 2 oras. Basta kay mabigyan ko talaga sila ng pagkakataon. Kasi sa akin lang, sir, ayaw ko na may binubuli. Binubuli dahil hindi marunong magsulat at magbasa. Yung opo, Kasi yung mga... sinasabing no read, no write, Oo, gano'n. yung mga gano'n. Oo. Nakikipag-away ako kasi ayaw ko na inaano ka. Yung gano'n ba, sir? Kahit ako na lang yung anuhin nila, ako na lang yung bulihin. Habang abala sa pagtuturo si Nanay Jen, ang kanyang asawa naman ang nakatoka sa mga gawaing bahay. Para naman sa mga bata na maka-eskwela sila. Yun po, yan ang pinaka-importante sa mga bata na pa-eskwela namo. Kwento ni Nanay Jen, ang kanyang asawa ang pinakauna niyang naging estudyante. Kasi yung asawa ko hindi talaga yan nakapag-aral simula. Kahit daycare, hindi talaga siya nakatungtong ng school. Tapos naisip ko, sabi ko, paano na lang to pag nag-ano na sila sa susunod na panahon. Tapos wala silang alam. Kailangan talaga nilang matuto. Tapos ngayon, sabi ko sa asawa ko, turuan kita. Iniisip ko kasi yung mga tatay na muna noon na para pagdating ng eleksyon, hindi na sila bibit-bitin. Yung marunong na talaga sila mag-ano. Tapos at saka marunong sila magsulat. Nitong Marso, pagkatapos ng ilang taong pagsasama, ikinasal sina Tatay Lito at Nanay Jen. Ito raw ang unang pagkakataon na naisulat ni Tatay Lito ang kanyang pangalan at pirma sa isang dokumento. Tagtudloan ako ni Jen pag permanan nga yan, apelido. Para sa mga bata na, para sa pag-eskwela, importante man makasal kami lang. First year high school lang ang natapos ni Nanay Jen. Kaya noong una, may ilang pinagdudahan ang kakayahan niyang magturo. Minsan dumadaan ako sa kanila, tapos sasabihin na, ay magtuturo na rin ako, parang ay may baliw na teacher dito. Tapos, talaga, may teacher na. Akala mo naman totoong teacher, hindi. Bakit nakatapos ka ba? Pero sila lang din yan nag-uusap. Kasi sila talaga yung pinakaunang, yung hinahamak nila yung pagkatao ko na, alam ko sa sarili ko, hindi naman ako baliw. Alam ko naman sa sarili ko kung ano yung ginagawa ko. Tapos, iniisip talaga nila na baliw ako. Pero, sa pagkatagalan na, bakit yung anak mo gusto mo paturuan sa akin, tapos hindi mo naisip kung paano mo ako dati parang tisirin mo ako. Tapos tiniis ko, inupin ko sa asawa ko na bakit ganyan sila. Tapos sabi naman ng asawa ko, ano ba sa palagay mo kung ayaw mo na, wag. Tapos sabi ko, hindi ako titigil kasi kawawa ang mga bata. Dapat ipagpatuloy ko. Bahala. Hindi naman importante sa akin kung ano ang sasabihin nila. Basta ang mahalaga sa akin, may natutunan yung bata. At naano ko sa kanila, sir, na may mga pangarap pala sila na hindi alam ng mga magulang na may mga pangarap yung mga bata nila. Tapos ako pang nakadiscover kung ano yung mga pangarap ng mga bata nila. Nag-umpisa siyang walang naniwala sa kanya. Nag-umpisa siyang walang suporta na nakukuha. Dahil po sa kanya, na-inspire din ang ating mga iba't ibang nanay. Kaya po nagkaroon din tayo ng sila po ngayon ay 3 learning hubs na. 3 community na po ito. Dahil nga, na-inspire din sila sa ginagawa niya.